Hello world and hello Philippines! O diba? Tony Gonzaga lang. Hello Philippines! Hello world! Sa araw na ito ay isang napaka-espesyal na talakayan ang inyong matutunghayan dahil mag-e-interview po ako ng ilang mga individual na may iba't ibang gampanin sa ating lipunan. Handa na ba kayo? Yan ang kay Corina Sanchez. Handa na ba kayo? Mag-i-interview po ako di umano, Jessica Soho yan, Di umano! ng mga miyembro ng LGBT community, isang binata at isang guro para naman sa profesional na larangan. Arat na! O diba? Zainab Haraki yan! At isa lang masasabi ko, arat na. Pero bago po ang lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang salitang idiolek. Ang salitang idiolek ay isang tanyag na linya o wika na sinasabi ng isang tao para sa kaniyang sariling pagkakakilanlan upang siya ay kakaiba sa iba gamit ang kaniyang sariling terminolohiya. Kaya go, go, go! Turo na to! Pero pamikinto yan! Mag-go, go, go! Magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating talakayan. Sa puntong ito ay aking pong kakapanayamin ang isa sa miyembro ng LGBT community kung ano nga ba ang mga idiolek na kaniyang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Hello, magandang araw sa iyo. Uy, salamat ha sa pagbigay na iyong panahon sa interview na ito. Magpakilala ka muna. Yes, my name is J.M. Dawson at nakatira ako ngayon dito sa Negros Oriental. Yes, and I am 20 years old. So ngayon, tatanungin kita, ano ba ang mga idiolek na karaniwan mong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Well, ang aking ginagamit ng mga idiolek sa pangkaraniwang buhay sa araw-araw ay oka. Ano ba oka? Ano ibig sabihin ng oka? Oka means ako. Yes. Binaliktad mo lang yung ako. Yes. Tapos naging oka. Ano Yes. pang iba? Meron din tayong Adele. Anong Adele? Yung singer na Adele? For pera or money. Yes. Kapag sinabi kong wala akong Adele, that means wala akong pera. Yun yung Adele. Ibig sabihin, bigyan mo ko ng Adele. Ganon. Yes. Ano bang iba ng mga idiolek na ginagamit mo? Waki. Anong waki yung ay? Ang waki ay ikaw. Waki. Yes, you. Waki lamang, di ba? Waki lamang. Ang mamahalin. Ibig sabihin ay ikaw lamang. Yes. Ibig sabihin, ano pang ibang ginagamit mo na idiolek? Marami pa tayong ibang ginagamit na idiolek. Just like natch or anatch. Ano yung anatch or natch? Ang anatch or natch ay tara, tala. Let's go. Tara, let's go. Yes. Tara, let's go. Anatch go. na. Yes. Natch na. Just like, kung mulaag mo, then yung mga, tara na, go, natch. Natch na. Tama. So, yan yung mga idiolek mo. Talagang napakaganda ng mga inyong idiolek na ibinigay sa amin. At alam ko na ang lahat ay hindi pa alam yung mga idiolek na kanya sinasabi. Kaya't mag-take note na kayo. Maraming salamat sa iyong pagbigay ng oras at panahon sa ating interview ngayon. At malaki po itong tulong para sa ating lahat na mabigyan tayo ng kaalaman. Napakaganda ng ating interview ngayon. Maraming salamat sa iyong panahon. Thank you so much too. Ngayon ay iba namang panauhin ang aking kakapanayamin, isang binata na press na press po. Pero bago muna ang lahat ay maaari ka po munang magpakilala ng iyong sarili. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Bemley Indres. So ngayon ay ikaw po ay aking tatanungin kung ano ba ang mga idiolek na karaniwan mong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang karaniwan kong ginagamit na idiolek ay busograku. So ano bang ibig sabihin ng busograku? Ang ibig sabihin po nito ay okay lang po ako at Ibig sabihin ay no need ka nang kumain kasi busog ka na. Ibig sabihin yan. Ano pa bang ibang mga idiolek na ginagamit mo? like fire. Ano yung fire? Like apoy ba yun? Nag-fire. Ano ba ibig sabihin ng fire? Agree po. Agree. Tama. Tama. Sakto. Ganyan yung fire. I mean, you're fired. Akala ko ganon, hindi pala. Ano pang ibang mga idiolek na ginagamit mo? Nairing. Ano ibig sabihin ng nairing? Na cut or na pusa? Ano ba ibig sabihin nun? Ng nairing or nairing?
nagkagulo-gulo. Yung nagkakagulo-gulo na, nagkaingon-ingon sa Bisaya term, yung nagkaingon, ako na-stress ako. Ibig sabihin ay nagkairing-iring or nairing. Talagang napakaganda ng mga idiotic na iyong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa panahon at oportunidad na iyong ibinigay sa ating interview. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay aking kakapanayamin ang isa sa mga guro na aking iniidolo noong ako ay nasa senior high school pa lamang, si Binibining Virginia Dupio. At siya po ang aking tatanungin kung ano ang mga kalimitang idiolik na kanyang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ma'am, ano ba ang iyong ginagamit na mga, kalimitang ginagamit na mga idiolik na talagang na-i-apply mo sa pang-araw-araw na buhay? Kadalasan ay mga Bisaya. Kagaya ng Go! Bisaya ba yun? Go! As a support. parang laban. Or ganon. go na ta! Ano pa ang iba, ma'am? Yung... Meron namang mga informal. Pagka merong nagpapasaway, sabihin ko na sup-supon ko ng imong mataron. So, anong ibig sabihin ng malalim na pagpapakahulugan na susupunin ko ng imong mataron mo? Actually, depende. Kasi nakukuha ko yung attention. Sup-supon na, ano daw? Tama ba yung narinig ko? Parang gano'n na. Yun nga. Wag mo nang ulitin. Parang gano'n. Ganun. Maraming salamat, ma'am, sa panahon na inyong inilaan para sa ating interview ngayon. Walang anuman. Basta makakatulong, basta makakaya. Tunay nga na ang bawat isa ay malikhain at mayroong sariling version sa buhay. Kagaya lamang ng mga individual na ating natuklasan ang kani-kanilang mga idiolik na karaniwan ay ginagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagsasabi ng idiolik ay isang mabisang paraan upang tayo ay mabigyang aliw at upang tayo ay maging ganado sa ating mga ginagawa. Kaya't ating palaging tandaan na ngayon, bukas at magpakailanman. Milchang Puyarn. Ngayon, bukas at magpakailanman. Na dapat pahalagahan natin ang ating wika dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Dahil ang buhay ay weather lang. Kuya Kim lang ba? Ang buhay ay weather lang. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan upang maging makulay ang buhay. Ito po si Ramel Tubio Guardario na nagsasabing tuloy ang laban. Hanggang sa susunod, paalam.